to the straight to the to the to the brain. Straight to the brain. To the brain. Straight to the brain. Straight to the Motor ba na pang off-road ang hanap mo? Baka si Honda CRF 150L ang para sa inyo. So in this video guys, tatalakayin natin ang bawat detalye ng motor na to, maging ang kanyang presyo. Kaya naman tara, samahan nyo ako ikutan ng motor na to. Let's go! Honda CRF 150L. So yung nasarapan natin guys is yung color white, black, and orange combination. So sa kanyang engine specs, of course, it is powered by 149cc, 4-stroke, 2 valves, single overhead cam, at air-cooled. Ito ay mayroong fuel tank capacity na 7.2 liters, kaya naman sa long ride ay hindi ka na mabibitin pa. Pagdating naman sa kanyang gear transmission, siya ay mayroong 5-speed manual transmission. Pagdating naman sa seat height niya, meron siya seat height na 863mm. So sa height ko na 5'5" guys, kita-kita nyo naman abot na abot natin to. So kung halimbawa meron kayong height na 5'5" or 5'4", abot na abot nyo to. Pero kung halimbawa naman nasa mga 5'2", I'm not sure po, siguro nakaangat po talaga isang paan nyo para maabot to. Pero kung halimbawa naman po meron kayong taller height, kayang-kaya nyo po itong abutin at mas advantage po itong motor na to para sa inyo. Sa ground clearance naman, itong motor na to ay mayroong minimum ground clearance na 285mm. So sa mga malalaking humps or bato ng Pinas, hindi na maaabot yung ilalim na bahagi ng motor na to. So dito naman tayo guys sa kanyang looks. Ayan, so itong motor na to guys, na-review ko na to before. So since marami namang nag-request na bigyan to ng update review, kaya ito na. So dito tayo guys sa front look niya. Of course, nandito pa rin naman yung napaka-astig niyang cowling sa front, no? Hindi pa rin naman binago. Headlight niya is naka-bulb type, turn signal is naka-bulb type pa rin. Pero na-try ko yung buga ng ilaw nito, malakas naman kahit sa umaga. Tapos, ganun pa rin guys, hindi pa rin tinanggal yung kanyang inverted telescopic fork suspension na gold. Ganun pa rin naman, gaya ng dati. Tapos, yung kanyang braking system, ganun pa rin, naka-dual pat piston brake caliper with single hydraulic disc brake. Yung sukat naman ng gulong dito sa front guys is, ayan, 2.75 by 21. IRC pa rin yung brand guys. So, itong isang to guys is hindi pa naka-tubeless tire. So, tube type pa rin po. Ayan, at the same time, naka-yantas pa rin. Naka-two-tone guys. So, color combination is para yung silver at saka yung black. Pagdating naman dito guys, kita nyo naman nakausli yung horn niya. So, medyo mataas na din yung level. So, hindi siya basta-basta matatamaan ng mga bato-bato. Next, dito tayo sa kanyang handlebar. So, dito sa handlebar niya guys, obviously naka-naked siya. So, maganda tong motor na to pang bakbakan sa rough road. Kasi nga mataas yung seat height niya, maganda din yung kanyang suspension. At naka-spike yung kanyang gulong, no? So, dito tayo guys, sa left side, high beam, low beam, passing light, ayan, andito pa. Yung kanyang horn, turn signal switch off. And dito sa right side naman, nandito yung kill switch off, activated, electric start. So, itong motor na to guys is hindi pa rin tinanggal yung kickstart. Pero, dahan-dahan lang kayo guys kasi wala siyang rubber dito. So, baka matamaan kayo pag halimbawa mag-kick-kick kayo dito, no? So, doble ingat lang. Ayan. Fuel tank capacity, binanggit ko na kanina, medyo malaki. So sa long ride, kung dadalhin nyo to, hindi basta-basta kayo mauubusan ng gasolina, no? Seat cushion, manipis, obviously. No, napag-drive na ako ng motor na to, no? Nung pinahiram tayo ni Honda, medyo masakit nga lang siya sa puwet kung halimbawa ilo-long ride nyo. Tapos, upuan ng angkas is ganun din. Manipis. So ayan, so para sa akin, kung ilo-long ride nyo to, talagang masakit talaga to sa puwet. At the same time, dito naman tayo guys sa baba. So dito sa baba guys, ayan, nandito yung kanyang cambia, apakan ng driver, side stand, wala na siyang center stand. Yung chain cover niya plastic pa rin. Siya po ay naka monoshock swing arm suspension. And dito naman sa gulong niya sa likod, merong sukat na
4.10 by 18. IRC pa rin yung brand. Tube type pa rin. Tapos naka-spike kasi nga itong motor na to is pang off-road. So hindi na to dulasin kaya dadaan nyo to sa bato-bato, no? Kasi goods na goods tong motor na to para doon. Ginawa siya para doon. Then dito tayo sa tail, guys. Sa tail, ganun pa rin naman, hindi pa rin naman binago, naka-bulb type. Turn signal is naka-bulb type pa rin. And check natin, may ilaw pa rin naman ng plaka. And guys, naka-reflectorize plate holder. Tapos dito, braking system na ginamit is single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper. Nissan pa rin yung brand. Tapos yung apakan ng angkas. Ayan. Pwede mo i-fold kung wala kang angkas. Apakan ng driver. Yung brake pedal niya. May guard na din dito para hindi ka mapasok kung i-drive mo tong motor na to. Nakamat. And dito naman tayo sa tambucho. So para sa akin, naastigan ako sa tambucho, guys, kasi nag-complement yung kulay niya sa kulay ng body niya. Silver yung cover, no, yung guard. Tapos dito sa kanyang fairings, parang may cover na din yung inyong tambucho, no. So parang double purpose tong kanyang fairings, pang cover sa tambucho at pang cover sa kanyang body. Ayan. So ayan, guys, yung kanyang itsura dito sa side. And yung nagustuhan ko din dito, guys, yung kanyang color combination at saka decals. No, simple lang, hindi siya masyado maraming design. So, puti yung paint dito, tapos dito yung kanyang decals is, ayan, naka dark gray, CRF, and, ayan, light gray at orange. Ayan, yung lining na yan. Sa mga levers naman, guys, naka-silver siya, no? So, sa brake and clutch lever, naka-silver. Or kung halimbawa, galing ka sa XRM 125 at gusto mo mag-upgrade, bagay na bagay din tong motor na to para sa inyo. So, yan, guys, yung kanyang itsura. Ayan. So, itong si Honda CRF 150L, siya po ay merong updated price na 147,900 kung bibilhin nyo ng cash. Anyway, meron silang dalawang color variant dito. Yung white, black, orange combination at black, red combination. So, nandun, guys. Next, kung gusto nyo ng hulugan, ang down payment niya is, ayan, 11,388 at since naka-promo siya, less 2,000. So, magiging 9,388 at yung kanyang monthly for 3 years na 7,301. Tapos meron din po siyang rebates na 200. Kung ayaw nyo naman po ng 3 years, may iba pang bracket mapagpipilian like 6 months up to 36 months. Ayan. So, itong motor na to, guys, is available dito sa Honda Venus Marketing sa may Sobricari Street, Tagum City. So, yun na nga, guys. Natapos na nga natin ikutan si Honda CRF 150L. Ano yung masasabi niyo sa motor na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayon 2023? I want to know your thoughts below. And syempre, kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun, guys. Hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out! To the straight to the brain. Straight to the brain. To the brain. Straight to the brain. Straight to the